Panginoon, salamat Lord sa mga biyaya po, sa mga answered prayers po namin, Lord God, na patuloy niyo pong tinutugon para sa amin, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, lahat ng ito ay dahil mabuti ka, O Diyos. Hindi ito dahil dito dahil mababait kami, dito dahil matutuwid kami, hindi dahil sumusunod kami, kundi talagang mabuti ka, O Diyos, at nagmamalasakit sa amin, Panginoon. At hindi yun mawawala sa iyo, yung katangian mong pagiging mabuti sa amin at pagmamalasakit sa amin, Panginoon. Kaya Lord God, patuloy ko pong dalangin sa mga kapatid ko po na wala dito, hindi namin kasama. All the last week marami kami. Nawa Lord God, patuloy niyo po silang aputin sa kanilang mga pangangailangan. At nawa po makasama din namin sila sa iba po pong gawain. Nawa okay lang sila ngayon Lord God. Nawa walang may sakit, walang may karamdaman, Panginoon. At dalangin ko po hanggang matapos ang gawain ito sa aming pag-aaral ng salita. Ikaw po ang aming maging teacher, ikaw po ang aming maging tagapanguna, Panginoon, sa gawain ito. Pagkat ang gawain ito ay para lamang sa iyo. Sinupuri ka namin at inihingi namin ang patnubay po ng Banal na Espiritu sa amin po pakikinig ng iyong banal na salita. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Sige po, dako tayo sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Yung topic po na gusto kong pag-usapan natin ngayong gabi ay pagtitiwala ng ating alalahanin sa Diyos o pagbibigay ng ating mga alalahanin sa ating Panginoon. Meron po ba kayong mga alalahanin sa buhay? Sino yung wala? Labas. Na lahat tayo may alalahanin, lahat tayo may mga problema, iba-iba mong mukha. No? Pero lahat po tayo merong alalahanin na dapat nating ipagkatiwala sa ating pong Panginoon. At yung verse po natin ngayon sa unang Pedro, chapter 5, verse 7, hindi na po ito bago. Narinig nyo na ito lagi. At siguro yung iba sa atin, memory verse pa natin ito o life verse. Sabi po diyan, ayan, sabi po diyan, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. No, narinig nyo na po yan, yung verse na ito. Ipagkatiwala sa Panginoon ang iyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. So sa unang basa po natin ng verse na yan, alam na natin kung saan patungo yung mensahe ng Lord ngayong gabi. No? O ano yung gustong ituro sa atin ng Panginoon. At madalas po siguro iniisip natin, nasa isip natin ngayon, yung tanong natin is, anong gagawin ng Diyos sa akin ngayong gabi? Pero gusto ko ng Panginoon, yung tanong natin na isipin is ganito. Tunay ba akong nagtitiwala sa Kanya sa lahat ng bahagi ng aking buhay? Yun po yung tanong na gusto ko gusto ng Panginoon na sagutin natin. Tunay ba tayong nagtitiwala sa Panginoon sa lahat ng bahagi ng ating mga buhay? So, i-approach po natin yung verse po na ito. Himayin natin kung ano yung konteksto sa sinusulat ni Pedro. Si Pedro po yung nagsusulat yan. At kung babalikan natin sa unang Pedro, chapter 1, verse 6 to 7, magsimula tayo sa chapter 1, makikita po natin dyan, sa title pa lang, yung sulat po na ito ay naka-address sa mga Kristiyanong nahihirapan, sa mga Kristiyanong inuusig, sa mga Kristiyanong pinagtatawanan dahil sa kanilang pananampalataya. Yan yung context nung chapter 5. Siyempre, bago mag-chapter 5, chapter 1 muna. Pag magbabasa tayo ng Biblia, lagi po natin titingnan kung ano po yung context. No? So, sa chapter 5 po, tinutukoy ni Pedro yung pagpapatibay naman po ng pananampalataya. Sa verse 1 to 4, sa mga pinuno. Sabi niya sa mga namumuno, lalo na sa iglesia, magpakatibay sila sa kanilang pananampalataya. Sa verse 5 naman po, sa mga kabataan. At sa verse 6 to 11, sa buong iglesia. So yan yung context, yan yung mensahe ni Pedro po sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Kaya ito po itong talata po na ito ay bahagi ng isang tagubilin ng pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. Hindi lang po ng ating mga problema, kundi ng ating mga buhay. No? Nasusundan niyo po, oh? So napapansin po ba natin na bakit maraming Kristiyano yung maraming kino-quote o maraming pinopost sa social media about sa pagkakaroon ng kapayapaan, about sa pagkakaroon ng pagtitiwala o sa
pagkakaroon ng pagmamahal sa Panginoon. Marami pong Kristiyano yung ganun, pero ganun yung mga post nila. Pero sa totoong buhay, punong-puno sila ng kaba. No? Nagpo-post sila about sa paano makakaharap ng kapayapaan sa Panginoon, pero in real life, punong-puno sila ng takot. Punong-puno sila ng paghihinala sa Diyos. Bakit ganun, no? Ang sagot po ay hindi palaging dahil mabigat ang problema, kundi dahil mahina ang tiwala. Kaya po nangyayari yung mga ganung bagay, dahil ng sa Kristyano po mahina ang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya sabi diyan sa unang verse natin, unang line, ipagkatiwala ninyo sa Kanya. Yung salita pong ipinagkatiwala na yan, hindi po tayo inaalok ng comfort. No? Although yung verse na yan, parang comfort sa atin, parang, oo, dapat bibigay ko sa Panginoon kasi ang Lord ang bahala sa akin. Although ganun yung dating sa atin, pero kung titignan po natin ang mas malalim, hindi po yun yung sinasabi. Ang sinasabi sa atin dito, inaatasan tayong sumunod sa Panginoon. So yung ipagkatiwala yan, yung pagkakatiwala natin sa Panginoon ng ating mga alalahanin, yan po ay utos. Sabihin mo sa katabi mo, yan ay utos. Hindi po siya mungkahi, hindi po siya panawagan, hindi siya wish, o hindi sa choice na dapat, kung gusto mo sundin, pwede naman, kung ayaw mo, hindi. Yan po ay utos ng salita ng Diyos sa atin. So, anong isusuko natin? Yung malalaki lang ba na problema? Yung mga hindi lang ba natin kayang problema yung dapat nating ipagkatiwala sa Panginoon? O lahat? Diba? Mababasa natin yan sa mga sumunod na line. Mga alalahanin sa buhay. Hindi po mawawala yung pag-aalala habang nandito tayo sa mundo. Yung problema nandyan yan. Kasi yung mundo natin corrupted. Kaya merong utos sa atin ng Biblia na dapat nating sundin. Although hindi natin may iwasan, hindi natin mababago ang mundo na corrupted, madaming problema, ito yung utos sa atin ng Biblia. Ay pagkatiwala natin sa Panginoon ng lahat. Sa Griego po, yung salitang ilagay dyan, yung ipagkatiwala, o sa ibang translation is ilagay. Sa Griego pong salita pong yan ay epiripsantes. Hirap. Epiripsantes, ganun. Na ang ibig sabihin po, itapon, ibato, ihagis. Yun, yung ibig niyang sabihin. So, pag sinabing ipinagkatiwala, hindi siya yung dahan-dahan mong inaabot. Ibig sabihin na ipinagkatiwala, hinagis mo, binitawan mo. Nagigasin po? As in, wala na. Di ba, sa atin, pag kalimbawa may dala tayong bigas, kasi aatang natin doon sa kasama natin, sige, tulungan mo, pre, gano'n. Dalawa kayong bubuhat. Hindi yun pagkakatiwala. Hindi yun yung sinasabi dyan. Pag sinabing ipinagkatiwala, binigay mo yung bigas dun sa kasama mo. Siya na yung nagbuhat. Hindi ka na tumulong. So, ang nais po ng Diyos, bakit yun yung sinasabi niya dyan, na ipagkatiwala natin sa Kanya, ibigay natin sa Kanya, surrender, dahil nais po ng Diyos yung buo nating pagtitiwala sa Kanya. No? Gusto sabihin sa atin ng Panginoon na hindi mo kailangan gumawa, akong gagawa, parang gano'n. No? Nais po alisin ng Diyos sa atin yung pagiging mayabang natin. No? Mayabang kasi tayo madalas na iniisip natin, kaya ko naman solusyonan yung problema May way naman para maayos yung problema. Bakit ko pa yung pagkakatiwala sa Lord yan? Small lang yan, di ba? Pero sabi po dyan, yung pagkatiwala natin ang lahat. No? Kung babalikan niyo po yung mga unang verses po, dyan sa unang Pedro, chapter 5, may sinasabi po dyan si Peter na paulit-ulit. Bago yung verse na yan, sabi niya doon, magpakumbaba kayo. Magpakumbaba kayo. Humble yourselves. Bakit po? Kasi minsan ang kabalisahan po ay bunga ng ating kayabangan. Kaya tayo nababalisa kasi hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kaya tayo namumblema kasi hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Ang ayaw pong magtiwala, yung taong gustong kontrolin ng lahat, yung taong laging nagre-rely sa kanyang sarili, yun po ay yung taong laging balisa. So tanongin natin yung sarili natin. So, bakit ako nababalisa? Maaaring hindi ako nagtitiwala sa Panginoon. Maaaring hindi ko binibigay sa kanyang lahat. Sabi po dito, hindi ka balisa dahil mahirap ang buhay. Balisa ka kasi ayaw mong ipababaya. No? Ganda ng sinasabi po ng verse. Sa unang tingin natin, parang iba yung dating sa atin, nakala natin binibibi tayo ng Panginoon, pero meron palang command ng Lord sa atin. Meron pala siyang tinuturo. Marami pong tao ang gusto ng kapayapaan, o maraming Kristiyano ang gusto ng kapayapaan, pero ayaw naman sumunod sa utos. No, paano ka nga naman
magkakaroon ng kapayapaan kung in the first place ayaw mo sumunod sa Panginoon. Gusto natin kontrolin yung resulta, gusto natin ang kapayapaan, pero ayaw natin isuko yung ating mga sarili. Ayan po. So, ang tanong dito, ilang beses na tayong humihiling ng tulong sa Diyos, pero sa totoo lang, hindi tayo nagtitiwala, kundi nagdidikta. Pag sinabing nagdidikta, meron kang gustong mangyari. For example po, Lord, tulungan mo ko sa problema na to, pero sa gusto kong paraan. Lord, wala akong pera ngayon. Tulungan mo ko, pero ito yung gusto kong paraan. Ganito yung oras na gusto ko. Ganito yung gusto kong mangyari. Yung po ba ito na yung pagtitiwala sa Panginoon o relihiyon ng convenience yung tawag ko? No? Hindi po siya pagtitiwala sa Panginoon. Meron pong tatlong katangian ng mga taong tapat at nagtitiwala sa Diyos. Una po, ito yung isa sa katangian ng isang tao, Kristiyano na tapat at nagtitiwala sa Diyos. Una, naniniwala sila na personal na nagmamalasakit ang Diyos sa kanila. Personal na nagmamalasakit ang ating Panginoon. Sabi sa unang 1, chapter 11, verse 3, ayun yung tagpo kay Lazaro. Nung may sakit si Lazaro. Sabi niya dyan, ang mga kapatid na babae ni Lazaro ay nagsugo upang sabihin kay Jesus, Panginoon, narito si Lazaro na iyong minamahal ay may sakit. Napansin niyo po ba na hindi na sila humingi ng paraan kung paano pagagalingin si Lazaro. Yung sinabi niya lang dyan yung sinabi lang nila dyan, na si Lazaro po na minamahal niyo may sakit. Hindi sila nagdikta ng kung anong gagawin ng Panginoon kay Lazaro. No? Hindi niya sinabi ng Panginoon, dalhin niyo na yung kagalingan, agad-agad. Layo-layo pa ni Jesus nun. No? Sapat para sa Maria at Marta, yung mga kapatid, tama ba? Kapatid ni Lazaro. Sapat na po sa kanila yung relasyon nila sa kanilang Panginoon upang ipagkatiwala yung buhay ni Lazaro. So sabi po dito, ang tunay na nagtitiwala sa Panginoon ay hindi nag-uutos sa Diyos, kundi nagpapasako. Sulat ko ba ito? Ang tunay na nagtitiwala ay hindi nag-uutos sa Diyos, kundi nagpapasako. So, maganda mag-reflect tayo sa mga panalangin natin, no? Baka inuutosan natin ang Diyos. No? Pinangungunahan natin ang Panginoon. Hindi tayo nagpapasako. Meron pong kaibahan ang humihiling sa nagtitiwala. At wag lang po natin sabihin ang ating kailangan, wag lang tayo humingi, kundi maniwala tayo na ang Diyos po ay kikilos. So sa unang punto po, may kita natin, no? Anong katangian ng taong tapat na nagtitiwala sa Diyos? Sila po ay naniniwala na personal na nagmamalasakit ang Diyos sa kanila. Para bang isang magulang sa kanyang anak. No? Wala naman siguro magulang dito walang pakialam sa anak. No? Pangalawa po. Ginagawa nilang tanging pinanggagalingan si Jesus ng kanilang mga pangangailangan. Very elementary ito. Alam na din natin to pero hindi natin siya madalas nagagawa. No? Kagaya dun sa story ni Maria at ni Marta, dun kay Lazaro, makikita natin dun yung kanilang source, yung kailangan nila na kay Jesus lang. Wala na silang ibang nilapitan. Si Haring David po sa unang Samuel chapter 23 verse 2. Sabi niya diyan, kaya siya ay sumangguni kay Yahweh, lalabanan ko po ba mga Pilisteyong ito? Kung aaralin natin yung buhay ni David, kaya siya tinawag din na man after God's own heart, dahil sa kanyang pakikipagdiig, sa kanyang relasyon, sa kanyang Panginoon. Na sa lahat ng kanyang ginagawa, lagi siyang nag-i-inquire sa Lord. Lord, ito ba yung gagawin ko? Susukurin ko ba sila? No? Hindi tumatakbo si David sa kanyang kayamanan, although marami siyang yaman kasi sa siyang hari. Hindi tumatakbo si David sa kanyang mga sundalo, although may army siya. Sa lahat ng kanyang alalahanin sa kanyang mga problema, sumasangguni siya lagi kay Yahweh, sa ating Panginoon. Alam niya yung source ng kanyang pangangailangan, nasa Panginoon. Hindi na po natin problema kung may nangangailangan. Ano ito? Maintindihan yung sulat ko. Skip ko na yan. Hindi ko maintindihan. Ang tanong po sa atin dito is, kanino po tayo tumatakbo? No? Pag tayo may pangangailangan, kanino tayo tumatakbo?
May sa pera ba? Eh, paano pag yung pera yung problema, no? Saan tayo tatakbo? Sa tao. Eh, Mumbai, hindi, wag. No? Sa ibang tao, sa mga mag-anak, no? Malapit tayo. Imbis na lumapit muna tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa ibang tao. Yung iba lalapit sa connection, kung may connection man sila, kapangyarihan, no? Yung iba kay ChatGPT, lalapit, no? Kapag si Jesus po ang last resort natin sa ating mga problema, huwag tayong umasa ng kapayapaan. Kung palaging huli si Jesus sa atin, huwag tayong umasa ng kapayapaan. Ang tunay ng Kristiyano po ay hindi naghahanap ng tulong, tsaka lang pupunta sa Diyos. Ang Kristiyano po ay lumalapit muna sa Diyos bago humanap ng tulong sa iba. Sa ating po mga desisyon sa buhay, sinusunod po ba natin ang gusto niya o yung gusto nating marinig? Sabi po dito na isang quote, "You do not run to Christ because you are weak. You run to Him because you are His." Sa paglapit natin sa Panginoon, di tayo lalapit dahil di ba? Naiintindihan niyo yung quote? Si Tatay Edge. May Tagalog daw. You do not run to Christ because you are weak. Pastor, Tagalog daw ako. Tagalogin niyo daw. Hindi tayo tumatakbo sa Panginoon dahil tayo mahina, tayo pupunta sa Kanya dahil tayo pag-aari. Yun po, intindihan natin. Yun. So yung paglapit natin sa Panginoon, hindi dahil sa may kailangan tayo. Ang paglapit natin sa Panginoon kasi tayo ay pag-aari ng Diyos. So sabi po ng verse natin kanina sa 1 Peter 5:7, lahat daw po ng ating kabalisahan, ibigay natin sa Panginoon. Wala tayong bahaging dapat kinikimkim. No? Wala dapat tayong nire-reserve sa sarili natin. Tayo po kasi mahihilig tayo ng selective surrender. Pag sinabing selective surrender, yung mga bagay na gusto ko lang i-surrender, yun lang isusuko mo sa Panginoon. For example, love life, no? Medyo youthful to. Pero sa love life natin, madalas, sino-surrender natin yan sa Panginoon. Eh yung pera, surrender din ba ang pera sa Lord? O control, no? Yung pride natin, surrender din ba sa Lord o tahimik lang? Wala tayong comment, no? Unforgiveness, hindi pagpapatawad. Sino-surrender ba natin sa Panginoon o nililihim natin? No? Sabi po ni Paul Washer, si Paul Washer po nagsabi nito, pinara-praise ko lang po. Sabi niya, you are anxious. Next. Meron yan? Wala ba? O sabi niya po dito, you are anxious about what you have, about what you love, and you are restless about what you serve. Sa Tagalog po, para mas maintindihan natin, kapag daw po yung puso natin ay laging balisa sa isang bagay, maaaring hindi dahil mahalaga ito, kundi dahil nakaupo na ito sa trono ng ating puso. Intindihan niyo po? Kapag ang puso natin laging balisa, may problema ka sa isang bagay, hindi dahil mahalaga yung bagay na yun, kundi dahil yun na yung pinaupo mo sa trono ng puso mo. Intindihan niyo po? Yung Tagalog din. So pangalawa, ginagawa nilang tanging pinanggagalingan ng kanilang pangangailangan ay si Jesus, ang ating Panginoon. Pangatlo po, nagtitiwala sila sa karunungan ng Diyos pagdating sa pagtugon. Meron silang pagtitiwala sa karunungan ng Diyos. Sa John chapter 2, ito po yung tagpo kung saan, ito yung first miracle ni Jesus. Yung water turned into wine, kung maalala niyo. Kasalan po yun sa Cana, no? Kanaan. Yun po ay kasalan doon, tapos naubusan na ng alak. Sabi ni Maria, yung nanay ni Jesus, wala ng alak. And then, sabi ng Panginoon, huwag mo kong pangunahan, di pa dumadating yung panahon ko, o yung araw ko. Pero may kita natin doon sa request ni Maria, no? Hindi siya nagpakita ng, hindi siya nagpanik, o hindi siya gumawa ng sarili niyang plano. Sinabi niya yung totoo sa harapan ni Jesus, at si Jesus siya gumawa. So nagtiwala siya sa karunungan ng Diyos. Oras na yun. Tiwala siya ng Panginoong Jesus ay hindi normal na no? Siya po ay isang Diyos. Ang taong hindi nakakapaghintay ay taong mayabang.
Ang taong madaling sumuko sa panalangin ay taong walang tiwala. Ang taong hindi makapaghintay ay mayabang. Ang madaling sumuko sa panalangin ay taong walang tiwala. Ayan. Masakit yung salita, pero yan po yung totoo sa atin. Madalas tayo ay mayabang. Hindi natin hihintay yung sagot ng Panginoon, gumagawa tayo ng sarili nating kaparaanan. Pag tayo daw po ay madaling sumuko sa ating panalangin, ibig sabihin, nagpapakita ito na tayo ay walang pagtitiwala sa Diyos. Filipos chapter 4, verse 6 to 7, bagong-bago na rin yung verse. Huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kailangan sa Diyos na may pasasalamat. Sa pamamagitan ng panalangin at ang panalangin may paghiling. At ang kapayapaan mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ang pananalangin po, hindi lang siya pag-iyak, hindi lang siya pagrereklamo, hindi siya pagsusumbong. Ito po ay pagpapahayag ng at pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang tanong ko sa atin dito, kailan ka huling humarap sa gitna ng isang pagsubok? Kailan ba yung pagsubok na huli na ating pinagdaanan? Nasabi ko dito na blessing ang problema. Hindi ko po alam kung mag-agree kayo. Pero sa aking pong view, no, yung problema na ating kinakaharap ngayon, isa siyang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Lalo na kung tama yung ating pag-respond dun sa problema. Pag tama yung pag-respond natin sa pagsubok o sa problema ang ating kinakaharap, nagiging pagpapala siya sa atin. Kung lalawakan natin yung ating pag-unawa, makikita natin yung problema pala na yun, yung pala yung gagamitin ng Panginoon para ihayag yung kanyang kapangyarihan. So, i-clear ko lang po, no, hindi po ang Diyos ang nagbibigay ng problema. Inaalaw ng Diyos yung problema. Inaalaw, nahayaan niya. Pero hindi siya yung pinanggagalingan ng problema o pagsubok. Hinahayaan niya lang. Then may purpose siya. Pag may pagsubok po, yung po ay pagkakataon upang ihayag ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Kaya matutupo tayo magpasalamat palagi sa ating Panginoon. Sabi nga nung verse natin kanina, ang ating Diyos nagmamalasakit siya sa atin. Personally, nagmamalasakit siya sa atin. Ang pag-ibig niya, sabi po dito, ang pag-ibig niya hindi laging magaan sa pakiramdam. No? Totoo, inibig tayo ng Diyos. Lahat po tayo mahal ng Diyos. Dapat nating tanggapin at paniwalaan yun. Pero yung pag-ibig sa atin ng Panginoon, hindi yan laging magaan sa pakiramdam. Minsan, ang pag-ibig sa atin ng Diyos ay nasa mukha ng disiplina, paglilinis, o pagbitaw sa mga idol ng ating puso. Ngayon ang tanong sa atin dyan, handa ba tayong tanggapin at sundin yung kapayapaan ng kanyang pagmamalasakit? Bilang pagtatapos po, nais kong itanong sa atin ito, kanino mo yung pinagkakatiwala yung buhay? Pag sinabi po yung tanong, kanino may pinagkakatiwala yung buhay, kasama dyan lahat ng problema mo. Kapag may problema ka sa pinagtitiwala, sino naman nilalapitan? Ang sagot po ay makikita sa ating mga panalangin, sa takbo ng ating isip, sa tugon natin kapag hindi nasunod ang plano natin. Ang Diyos po natin ay hindi laruan, hindi siya emotional support toy. Siya po ay hari, at kung siya ay hari ng ating puso, dapat lang na sa Kanya natin pagkatiwala ang lahat. So sabi po diyan, ang paanyaya ay simple, pero ang pagsunod ay radikal. Ang tunay ng pananampalataya hindi lang tumatakbo sa Diyos para sa tulong, kundi sumusunod sa gitna ng unos. Manawa po may natutunan tayo, no? Na tayo dapat natin pagkatiwala ang ating mga alalahanin at ang ating mga buhay. At dapat handa tayong sumunod sa ating Panginoon. Tayo po natin manalangin. Pasalamat tayo sa ating Panginoon.